Alright, so magandang araw muli sa inyong lahat mga ka-maestro. Ayan, so nagbabalik na naman tayo ngayon para dito sa ating panibagong video. Pero bago natin talakayin itong ating video natin ngayon mga ka-maestro, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kakalimutan na mag-like, mag-comment, mag-share at syempre, i-subscribe mo na rin itong ating YouTube channel, El Maestro Sir Anton Official. Ulitin ko po, paki-search lamang sa inyong mga Google, sa inyong mga browser, sa inyong mga YouTube ng El Maestro Sir Anton Official at lalabas na po itong ating channel. Pakiclick lamang po ang subscribe button dyan kasi libre lang naman po yan, wala pong bayad yan. And syempre, ang notification bell button, pakiclick na rin po para manonotify kayo. Always updated kayo every time na may mga bago tayong upload na video katulad nito. Alright, so nabanggit ko na kanina ka-maestro, meron tayo ngayong panibagong video. So ang video natin ngayon mga ka-maestro ay pag-usapan pa rin natin tungkol dito sa salary increase. Ayan, so kailan ba ulit tayo nagkaroon ng salary increase? No? Well, sa pagkakaalala natin, ang muling salary increase natin is nitong nakaraang 2023. Ano po, yung ika-apat na tranche po ng SSL 5 or yung Salary Standardization Law 5, no, sa panahon po ni Pangulong Duterte, no. Actually, yung SSL 5 na yon ay naaprobahan po yun noong 2019, pero yung nag-take effect po siya nitong nakaraang 2020. So apat na tranches yon. So we have 2020, then fiscal year 2021, fiscal year 2022, at ang pinakauli nga po nitong nakaraang January 2023, yung ika-apat na tranche. So yan po yung ating huling salary increase. And by the way, ngayon naman, no, based dun sa mga na-upload nating videos, meron tayong mga naka-pending na mga bills about salary increase. And based naman ito sa isang panayam kay Teachers Dignity Coalition, no, kay TDC Chair Benjo Basas. No, so ayon kay Sir Benjo, dahil nakapanayam niya mismo or nakausap niya mismo si Senator Bong Revilla. Alam naman natin si Senator Bong Revilla, siya yung primary author sa Senate ng Kabalikat sa Pagtuturo Act kung bakit naging 10,000 ang ating cash allowance for school year 2025-2026. And syempre kasama niya rin dyan ni Senator Bong Revilla. Sa Congress naman ang kanyang counterpart, si Congressman Roman Romulo and Congressman Franz Castro and at iba pa. Ano po? So sila yung mga primary authors po nitong ating Kabalikat sa Pagtuturo Act. Now, dahil nakapanayam nga po ni TDC Chair Benjo Basas si Senator Bong Revilla, ayan, so natanong niya rin doon yung tungkol nga dito sa SSL 6, no, yung ating Salary Standardization Law 6, no, which is maraming mga bills na nakapending ngayon sa Senate, maraming mga version yon. Well, kay Senator Bong Revilla naman, ayon sa kanya, sabi nga niya ay talagang hindi niya talaga titigilan yan at kanyang isusulong, no, hanggang sa maging batas itong ating SSL 6, ano po. Pero ayon po sa kanya, no, dun sa kanyang version ng SSL 6, no, at ayon na rin kay TDC Chair Benjo Basas, nasa 10% po yung magiging increase ng ating sweldo, no. So kung kunyari ang teacher 1 is nasa 27,000, no, so most probably nasa 29 to 30k ang magiging sweldo ng teacher 1. Yun po kung masusunod yung sa version po ni Senator Romuald Bong Revilla. And marami naman mga version yan. Meron nga doon yung isa, magiging salary grade 50 ng teacher 1. No? Hindi ko lang alam kung anong version ng salary increase bill yun. No? Pero anyway, sabi nga natin sa mga nakaramblang natin, kahit anong version doon ang may pasa, no, at maging isang ganap ng batas, ay talagang magiging thankful tayo, ano po mga ka-maestro. Ayan. Actually, ito nga SSL 6, ayon kay TDC Chair Benjo Basas, ay makakaroon na sana yan ng public hearing, no? Kaya lang, di ba, nagkaroon ng damage yung paa ni Senator Revilla, and ayaw niya rin naman sigurong matuloy yung public hearing nang hindi siya kasama dahil si Senator Revilla po, sa mga hindi nakakaalam, siya po yung chairman ng Committee on Civil Service. Ayan, kaya siguro mas minabuti ni Senator Bong na pag nagkaroon ng public hearing regarding dito sa SSL 6, kailangan nandun siya, ano po. So, yun, according po kay Sir Benjo, no, magkakaroon pa ng or i-advise sila ni Senator Bong Revilla kung kailan matutuloy itong public hearing regarding sa Salary Standardization Law 6. So, yan. So, sana nga ma-approve yan ngayon mga ka-maestro, no, ngayong taon kasi nga alam naman natin pagka bago i-implement ang isang batas, dadaan niya ng isang taon, ano po. Kunyari, ma-approve siya ngayon yung salary standardization law ngayong taon, so ang mag-take effect yan sa June pa or sa pasukan pa next school year, no, for fiscal year 2025 na halaga na sana itong taon na to, no, ay magawa ng paraan yan ng ating mga mambabatas, no, sa pangunguna nga ni Senator Bong Revilla
no, na sana ay maaprubahan na yung salary standardization law, no, para mas makakasiguro tayo na pagdating ng fiscal year 2025 ay magkakaroon na tayo ng isang talagang salary increase, ano po. Although by tranche pa rin 'yon, so hanggang 2028 'yon. So we have 2025, 2026, 2027, and ang pinaka fourth tranche niya is on fiscal year 2028. Yun po ay kung maisa sa batas itong ating salary standardization law within this year. Ano? So yan po yung ating ipapanalangin, yun po yung ating i-wish, no, na sana maaprubahan na po yon yung ating salary standardization law at least bago matapos itong taon na to, fiscal year 2024. Actually, dapat nga ngayon meron na di ba? Yun yung pinag-aaralan, no? Yung gumastos pa tayo ng napakalaking halaga para lang magkaroon ng research about sa salary increase. Pero mukhang malabo na po yun, no? Kasi nga dapat ginawa yung study na yun for fiscal year 2024, no, sa pagkakaalam natin. Pero until now, parang hindi pa rin sure kung okay na or approved na or tapos na yung pag-aaral tungkol dun sa salary increase natin. Alright? So, we hope for the best na lang, no, na sana itong mga nakapending na salary standardization law, no, na nasa Senado ngayon ay sana isa man lang doon ay maaprubahan para makakasiguro tayo na pagdating ng fiscal year 2025 ay maumpisa na yung first tranche ng ating salary increase. Alright, so dito ko natatapusin itong ating video mga kamaestro. Kung pa nakakapag-subscribe, subscribe ka na para ikaw yung unang makapanood ng mga videos na ina-upload natin, katulad ito yung mga update regarding sa salary increase. And syempre, click mo rin ang notification bell button para always updated ka, manonotify ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!